Kung mawala man sa buhay mo ang isang taong pinakamahalaga sa'yo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ganon kasi talaga ang buhay. May mga kailangan lumisan kahit di ka pa handa. At kailangan mong maging matapang at huwag sumuko. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Napansin ko na pinagmamasdan ni Jiro yung mga lumang gamit ko. Mga bagay mula sa nakaraan. Mga bagay na mas matanda pa sa kanya. Parang naguguluhan talaga si Jiro sa mga lumang gamit ko. Hindi pa siya nakakakita ng mga ganun eh. Natatawa na lang talaga ako sa itsura niya. Kaya naman, eto, nang makarating kami sa bahay ng lolo ni Jiro, dumiretso na kami kaagad sa silid ni Jiro. Di gaanong malaki ang silid niya. Medyo maalikabok at medyo madaming sapot ng gagamba. Kung sa bagay, lolo niya lang kasi ang nakatira sa bahay na to. Kaya wala din sigurong lakas para maglinis pa ng mga silid. Madilim na nang makabalik kami. Tulog na ang lolo ni Jiro. Kaya eto, isinara na namin ang pinto at nagsimula na akong ayusin ang mga gamit ko. Teo, yung mga gamit mo, mga kakaiba. Alam mo, parang kang matanda. Ang hilig mo sa mga lumang gamit. Wika ni Jiro na nakadapa sa kama habang pinapanood ako. Jiro, mahalaga kasi sa akin to. Pamana pa ng mga ninuno ko. Wika ko, para di na siya magtanong kung saan galing ang mga lumang gamit ko. Okay. Kaya pala iniingatan mo mga yan, Teo. Bilisan mo na dyan. Tapos, mahiga ka na sa tabi ko. Kahit sa sahig na lang ako, Jiro. Nakakahiya naman kung magkatabi tayo. Hala, bakit, Teo? Mabaho ba ako kaya ayaw mo kong katabi? Jiro, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Siyempre, baka di ka sanay matulog ng may katabi. Teo, ano ka ba? Okay lang. Huwag ka na mahiya sa akin. Sige, Jiro. Ikaw ang bahala. Pero tatapusin ko munang ayusin yung mga gamit ko, ha? Kaya ito, habang pinapanood pa din ako ni Jiro, inilabas ko na yung karamihan sa mga gamit ko para hindi ako mahirapan kung may kailangan ako. At nang matapos na ako, hala, si Jiro, ayun, tulog na. Nakakatulog na sa panonood sa akin. Kaya naman, nahiga na lang din talaga ako sa tabi niya. At ito, pinagmamasdan ko lang siya. Napakahimbing ng tulog ni Jiro. Di ko tuloy naiwasan na haplusin ang pisngi niya. Kaya lang, nagising bigla si Jiro. Kaagi, bakit ko ba ginawa ang bagay na yun? Teo, tapos ka na pala. Sorry, nakatulog ako. Okay lang, Jiro. Tara na. Matulog na tayo. Kaya ito,
inayos na namin ang paghiga sa kama. At ako naman, ipinikit ko na yung mga mata ko. At yung ginawa ko kanina, di ko sinasadya yun, pero bakit ko ba ginawa ang bagay na yun? Bakit ko ba hinaplos ang pisngi ni Jiro? At sa bawat pagpatak ng oras, hindi mawala sa isip ko ang ginawa ko. Alam kong mali pero kahit sa nakaw na sandali, tila ba muli kong nahaplos ang bahagi ng nakaraan ko. Hindi ko na uulitin yun. Ayoko na. Mali ang ginawa ko at alam kong hindi na maibabalik pa ang nakaraang tuluyan ang naglaho dito sa mundo. Kaya lang, nagulat ako kasi habang nakapikit ako, niyakap ako bigla ni Jiro. Napamulat tuloy ang mga mata ko tapos napalingon ako sa kanya. Di ko alam kung tulog ba si Jiro. Tahimik siya matulog eh. Kaya hinayaan ko lang. Kaya naman, ipinikit ko na lang ulit ang mga mata ko. At sa gabing ito, tila ba yakap ako ng nakaraan ko. Tila ba nasa tabi ko siya na binibigyang init ang puso ko na matagal nang nakulong sa malamig na mundo ko. Nang magising ako, nagulat ako. Kasi naman, nakayakap na pala ako kay Teo. Gagi. Ang likot ko kasi matulog. Nakakahiya. Baka kung anong isipin ni Teo. Buti na lang natulog pa siya. Kaya ito, pinagmasdan ko lang muna ang itsura niya kapag natutulog. Bakit ganun matulog si Teo? Parang anghel ang itsura niya. Yung fresh pa din talaga kahit tulog. Tapos, ang ganda ng mukha niya. Samantalang ako, nakanganga daw matulog. Napaka-unfair naman. Pero, teka, magigising na ata si Teo. At ito na nga, binuksan na niya ang kanyang mga mata. At tumingin siya kaagad sa akin. Tapos, gumiti siya. At eto, may tinanggal siya sa pilik mata ko. May muta ka pa, Jiro. Ay, gagi. Nakakahiya, Teo. Okay lang yung Jiro. Muta lang naman yung tinanggal ko. Kanina ka pa bang gising? Halos kakagising ko lang din, Teo. Ang sarap ng tulog ko, Jiro. Buong magdamag kang nakayakap sa akin eh. Hindi talaga ako nilamig sa buong gabi. Sorry, Teo. Hindi ko sinasadya. Malikot kasi ako matulog. Galit ka ba? Bakit naman ako magagalit, Jiro? Okay lang yun. Tara na sa labas. Magluto na tayo ng umagahan. Wika ni Teo. Buti na lang at di siya galit. Malikot kasi talaga ako matulog. At kung saan-saan ako humahawak. Baka mamaya kung saan-saan humawak ko yung kamay ko ah. Nakakahiya, gagi. Jiro, yung kamay mo pala kagabi, malikot. Bakit Teo? Ano bang ginawa ng kamay ko?
At eto, hindi na sumagot si Teo. Ngumiti lang siya. Alo, ano bang ginawa ng kamay ko kagabi?